Sus! Anak! Bilisan mo! Tumatahol na si Tiger! Ang ating alagang asong gubat! Bilisan mo! Mukhang malaking hayop ang nakakalaban ni Tiger! Baka hindi kayanin ng ating alagang asong gubat! Anong klaseng hayop kaya ang nakita ni Tiger? Tila nag-alala si Mang Pepe na ama ni Sus. Mga giliw kong taga-subaybay, patuloy nating pakinggan at subaybayan ang aking mga kwento na hango sa mga pangyayari noong unang panahon ng aking mga ninuno. Mula umpisa hanggang katapusan ng kwentong ito, nang malaman natin kung ano ang itinatakbo ng kwentong ito. Ganito nag-umpisa ang kwentong ito. Sus! Anak ko! Humanda ka! Mangangaso tayo doon sa gitna ng kagubatan. Doon sa may talon. Anak, makakahuli tayo ng malalaking baboy ramo. Tamang-tama lang, anak. Magtatanghali na. Sa tuwing tanghali, anak, ang mga baboy ramo ay pumupunta doon sa may batis para uminom. Sige po, ama. Maghahanda na ako. Handang-handa na ang mag-ama. Umalis na ang mag-ama patungong kagubatan. Ama, baboy ramo lang ba ang ating huhulihin? Hindi ba tayo manghuhuli ng iba tulad ng mga bayawak, musang at iba pa? Hindi na natin kailangan sus ng mga ganyan. Sa oras na makahuli tayo ng baboy ramo, halos isang buwang pagkain na natin sapagkat dadalawa lang naman tayo ang kumakain. Hindi po, ama. 3 po tayong kumakain. Si Tiger. Oo nga pala, anak. 3 pala tayo. Si Tiger, ang alaga nating asong gubat. Patuloy na naglalakad ang mag-ama. Subalit ang pinagtataka ni Mang Pepe dahil sa walang sinyalis na may mga baboy ramo silang makikita. Malayo na ang pagitan ng mag-ama at ng aso. Subalit patuloy pa rin nilang natatanaw ang kanilang alagang asong gubat. Ama, parang napakatahimik ng gubat. Oo nga, anak. Alam natin, kapag ka may naamoy na si Tiger, malikot siya. Bukod sa malikot siya, gumagala ang kanyang paningin sa mga punong nakapaligid sa kanya. Subalit ngayon, walang palatandaan na meron siyang naaaninagan o meron siyang naaamoy na mga hayop sa gubat. Malapit na tayo, anak, sa may talon. Sa may talon, doon na lang ang ating pag-asa na makakahuli ng baboy ramo. Tanghali na, anak, nakikita ko na ang sinag ng araw. Patanghali na. Bagamat malilim sa loob ng kagubatan, subalit naaaninag pa rin ni Mang Pepe ang sinag ng araw lumulusot sa mga dahon ng punong kahoy. Nang matanaw na nila Mang Pepe at ni Sus ang talon, napatigil sila nang tumahol ang kanilang aso. Sus, anak, tigil. Tumatahol na. Tumatahol na si Tiger. Meron na siyang nakikita.
Dahan-dahan, lapitan natin si Tiger. Ayan na anak, naririnig na natin. Nakikipaglaban na si Tiger. Halatang halata sa kanyang mga tahol na meron na siyang nasasagupa. Bilis-bilisan natin ng konti anak. Baka hindi kakayanin ng ating alagang asong gubat. Baka malaki ang kanyang nasasagupang baboy ramo. Bilisan mo nak, bilisan mo. Opo ama, tangkita sa mga mata ng mag-ama ang pakikipaglaban ng asong gubat sa baboy ramo. Napakalaking baboy ramo. Sa may talon sila lumalaban at ang talon ay napakalalim. Kung minsan ay lumulubog si Tiger habang ang baboy ramo nanatiling na lumalangoy. Sumisisid si Tiger at mamaya-maya'y lumulutang. Subalit napakalaki ng baboy ramo. Ano kaya ang gagawin ng mag-ama para matulungan nila ang kanilang alagang aso? Hindi pangkaraniwang baboy ramo ang nasasagupa ng mag-ama, lalong-lalo na ni Tiger na asong gubat. Sus, anak, ibigay mo sa akin ang sibat. Kailangan kong matulungan ang ating aso. Tagilid ang ating aso. Nasa alanganin ang kanyang sitwasyon. Binigay na nga ni Sus ang kanilang dalang sibat. Mabuti na lang at hindi nila nakalimutan ang sibat. Lumapit ng bahagya ang mag-ama sa naglalabang aso at baboy ramo. At hinawakan na nga ni Mang Pepe ang kanyang sibat at hinihintay nang magkaroon siya ng magandang pagkakataon para ihagis ang kanyang sibat. Subalit patuloy pa rin ang paglalaban ng aso at ang baboy ramo. Nakagat na ni Tiger sa may tainga ang baboy ramo. Pilit itong hinihila sa may tabing talon sapagkat sa gitna ng talon wala siyang kalaban-laban. Subalit ang baboy ramo ay patuloy na pumapalag. Nagawang hilain ng asong gubat ang baboy ramo. At doon sa tabing talon, nagkaroon ng pagkakataon si Mang Pepe na ihagis ang kanyang sibat. Eto na sus, ihagis ko na ang sibat. Eto na, hais! At sa wakas, naihagis na ni Mang Pepe ang sibat. Tinamaan ang baboy ramo sa parting may puso sa bandang tagiliran ng baboy ramo. At nang humandusay na ang baboy ramo sa tabi ng ilog, may narinig sila ng malakas na sigaw. Malakas na sigaw na umaalingaw sa buong kagubatan. Sus, anak, halika. Tulungan mo ako. Napakalaking baboy ramo ito. Sa tanang buhay ko, ngayon pa ako nakakakita ng ganito kalaki na baboy ramo. Matagal na natin itong maubos. Opo ama, ang laking baboy ramo. Halika anak, ating kakatay na ang baboy ramo. Hindi natin kayang dalhin ito. Kailangan utay-utay na ating pagdadala. Inabot na ng gabi ang mag-ama sa paghiwa-hiwa nila sa baboy ramo. Dahil nga sa inabot na sila ng gabi, gumawa na sila ng kanilang pansamantalang tulugan. Kumuha si Mang Pepe ng mga dahon ng mga wild abaka. Sapagkat ang dahong wild abaka ay napakalapad. Ang dahon na tulad ng isang saging sabah. Nakagawa na nga ang mag-ama ng isang pansamantalang tulugan sapagkat hindi na sila pwedeng umuwi kapag kagabi na sa kagubatan dahil wala naman silang dalang ilaw. Anak, magpahinga ka na. Busog na busog tayo, di ba? Magpahinga ka na. Magpahinga na rin ako. Pagod na pagod ako.
sa kahihila ng napakalaking baboy ramo. Sige ama, mauna ka nang matulog. Sa ilang sandali, sa pagod ni Mang Pepe, nakatulog na agad si Mang Pepe. Sa tansya ni Jesus, maghahating gabi na. Subalit hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Sa gabing iyon ay napakaliwanag ng buwan. Sa kabila ng maraming dahon sa kagubatan ay lumulusot pa rin sa ilalim ng mga kakahuyan ang liwanag ng buwan. Lumipas ang ilang sandali ay may narinig si Jesus na mga ingay sa labas ng kanilang bahay kubo na pansamantala nilang tulugan ng kanyang ama. Hinawi ni Jesus unti-unti ang mga dahon ng wild abaka na ginawa nilang dingding sa kanilang bahay kubo. Tahimik niyang sinisilip ang labas ng kanilang bahay kubo. Laking pagtataka ni Jesus, may mga tao sa labas at tila may hinihiwang isang bagay tulad ng isang hayop kagaya ng ginawa nilang maglolo sa baboy ramo. Patuloy na nakatutok ang mga mata ni Jesus sa mga ginagawa ng mga tao. Nang maaninagan ng liwanag ng buwan ang isang taong nakita niya, laking gulat ni Jesus. Ang mukha ng tao ay nakakatakot. Hindi mawari ang kanyang pagmumukha. Kaya habang nakatingin si Jesus, takot na takot sa kanyang mga nakita. Hindi na niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Baka sila'y pasukin sa kanilang kubong ginawa na pansamantalang tulugan nila. Tiningnan naman ni Jesus ang kanyang ama, mahimbing na pagkatulog. Ginigising niya ng dahan-dahan, subalit hindi nagigising ang kanyang ama. Kaya minabuti na lang niyang manahimik at patuloy na pinagmamasdan ang mga taong nasa labas. Mamaya-maya'y may lumapit na isang tao, may dalang sulo. Nang maipwesto na ang isang sulo sa may bandang ulunan ng hayop na kanilang hinihiwa-hiwa, laking gulat naman ni Jesus na tumambad sa kanyang mga mata ang kanyang mga nakikita. Kitang-kita niya isang tao ang hinihiwa ng mga pangit na tao. Nang makumpirma ni Jesus na ang mukha ng mga hinihiwa-hiwa ng mga pangit na tao ay kamukhang-kamukha ng kanyang ama, tinitigan niya ang kanyang ama. Laking pagtataka ni Jesus sapagkat naroon naman ang kanyang ama natutulog lang. Hindi na niya namalayan ang mga susunod na mga pangyayari. Pagising ni Jesus, wala na ang kanyang ama. Lumabas si Jesus sa kubong kanilang ginawa. Umaga na pala, sumisikat na ang araw. Nang tingnan ni Jesus kung saan hinihiwa-hiwa ang kamukha ng kanyang ama, walang nakita si Jesus na mga bakas o kahit kakaunting dugo. Kung saan niya nakita ang mga nakakatakot na mukha na may hinihiwa-hiwang tao na kamukha ng kanyang ama. Sa labas din ng bahay kubo at sa pagkakataong yaon, naroon na rin si Tiger. Nang makita ni Tiger si Jesus, tumahol ito kay Jesus na may pag-aalala na para bagang sinasabi, tayo na, umuwi na tayo. Umuwi na si Jesus at si Tiger. Malungkot na malungkot si Jesus. Hindi niya nauunawaan kung ano ang mga nangyayari sa kanila ng kanilang ama. Hindi alam ni Jesus na ang kanyang mga nakikita
ay pawang katotohanan. Ang ama na nakasama ni Jesus ay bunga na lang ng isang imahinasyon ni Jesus dahil sa kagagawan ng maligno sa kagubatan. Ang baboy ramong pinatay ni Pepe ay isang alaga ng mga maligno sa kagubatan. Gumanti lamang ang mga maligno. Nakarating na sila ni Jesus sa kanilang tahanan kasama si Tiger, ang kanilang asong gubat. Patuloy na umaasa na ang kanyang ama ay babalik pa. Subalit ang buong katotohanan ay wala na si Mang Pepe. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po lamang nating kalimutang i-like, i-share at higit sa lahat i-subscribe ang aking channel.